Maaliwalas ang paligid. Napakaaya ng panahon. The sun peeping in the horizon is a promise of a good day. Katamtamang lamig lang ang dumadampi sa balat niya. Ang sweater na kanina ay isinuot ipinampatong niya sa kanyang uniforme, ay hinubad pa niya. Always. Summer. Sa isip-isip niya. Napangiti si Patrice habang nakatingala sa bughaw na kalangitan. A promise of a new day. Ilang metro pa ay minonyebra na niya ang company car na minamaneho niya. The usual space na nakalaan sa kanilang mga empleyado. Tinanggal niya ang seatbelt na nakakabit sa katawan. Chinek muna sa salamin kung maayos ba ang hitsura niya. Okay pa naman ang matte nude lipstick na gamit niya. Polvo at lipstick at kung paminsan-minsan ay nagmamaskara. Ang lampas balikat na buhok na nakasanayan na niyang nakalugay lang sa kanyang balikat, ay bahagya niya lang pinaronan ng mga daliri at sinukle. Ang dating itim at unat na buhok, ay wavy na ngayon at brunette na rin ang kulay. Katuwaan ni Lynette na naibigan niya rin naman. A change won't hurt. Change. Mapait siyang napangiti sa katagang iyon. Humugot siya ng malalim na hangin, pinulot ang handbag niya, at lumabas na nga ng sasakyan. Sinusyan muna niya iyon bago kampanteng naglakad patungo sa entrance ng pinagtatrabahuhang kumpanya. Natatawa siya habang naririnig ang matunog na tagaktak ng kanyang 2-inch na takong sa pavement ng 2-story building na saklaw ng kanilang kumpanya. Well, at least, it created a beautiful rhythm to this lovely morning. Good morning, ma'am. Magalang na bati ng Indianong gwardya sa kanya. Kumanti siya ng pagbati, at nagtuloy na nga sa kinaroroonan ng eye scanner, para sa attendance niya. Kasunod ay ang pagtawid ng maalwang hallway, kung saan may nakalatag na mga leather sofa. Nagsisilbi na rin yung waiting lounge ng mga kliyente ng kumpanya nila. Nagtuloy siya sa locker room ng mga empleyado, upang ideposito ang mga personal na gamit. Kasunod ay ang pagpunta sa sanitation room. Matapos masigurong well-sanitized na ang mga palad niya, at hinugot niya ang coat at ipinatong sa kanyang bestida. Sa araw na ito ay hindi siya naka-civilian clothing lang siya. Hindi rin naman siya magtatagal rito, may tatapusin lang siya, bago ang napipintong pagliban niya sa trabaho ng 1 linggo. Iilan lang silang empleyado rito. Mostly ay research ang ina-undergo nila. Nagko-conduct sila ng test sa mga food and beverage items na ilalabas sa merkado. Sila ang naghahanap ng tamang timpla at packaging na rin. Sa tasting room ay naraanan niya ang ilan ng mga kasamahan na inihahanda ang mga sample food items na lang sa taste test ngayong araw. Kumaway pa ang isang kasamahan nang matano siya mula sa glass wall. Minutes later ay absorb na siya sa sariling trabaho. Maingat na inilista ni Patrice sa record sheet ang resulta ng test na isinagawa ng kumpanya nila tungkol sa isang produkto. Data iyon ng mga feedbacks ng mga taong subject sa experiment ng isang beverage product. Iba-iba ang resulta ng naturang tests, depende sa preference ng mga kasali. Meticulous ang naturang trabaho, kinailangan ng precision at iba yung pag-iingat. Dito nakilala ng Singaporean firm na pinagtatrabahuhan niya sa loob ng 4 na taon. Case Food Laboratory and Research Center. HFRC conducts researches and tests to different products, from different clients. Tinutulungan ng kumpanya nila ang paghahanap ng tamang lasa, at component ang bawat food product ng alinmang kliyente nila. Siya bilang in charge ng research department, sa kanya huling napupunta ang lahat ng resulta ng experiment. Katulong si Lynette na siyang main nutritionist ng kumpanya, ay sinasummarize nila ang resulta. Once she was done, she entered the result in the database system. Bahala na ang ibang departamento sa nakalap na resulta ng food tests. Nakakaaliw din ang trabaho nila ni Lynette. Para lang ding naglalaro. Maingat niyang sininop ang mga gamit. Eksaktong 4:00 na undertime siya ngayon, at may kailangan pa siyang asikasuhin ang pinakamahalaga niyang kliyente. Hey, Patrice going home already? Calix was standing right beside her. Ang gwapong mukha nito, ay napuntahan kaagad ng matamis ng ngiti pagkakita sa kanya. Hindi siya ipinanganak kahapon, upang hindi maunawaan ang mga kinikilos ng mamang ito, lalo na ang pangangislap ng mga mata. Ginantihan niya ito ng matamis na ngiti, pagkatapos ay itinuloy ang pagtatapat ng mga mata sa biometric eye scanner. Yes.
I need to be home by now. Maliit niya itong nginitian. So, I got to go. Can I walk you through the carport? Sandali siyang napapaisip, at napatingin sa ibang kasamahan na sa kanila nakatutok ang pansin. They are an item, ang laging akusa ng mga ito sa kanila. Wala namang mawawala kung pagbibigyan niya ito, okay. Mas umangat ang gilid ng mga labi ni Calex. Magkaagapay silang naglalakad. Patungo sa kinapapradahan ng sasakyan niya, courtesy of course ng kumpanya. Si Calex pa ang nagbitbit ng bag niya, palihim niyang inoobserbahan ang mabait na chemist. He is tall, handsome kasi nga may lahing Indiano at Inchik, matalino at higit sa lahat ubod ng bait. He is a boyfriend or husband material. Madalas nga siyang binibiro ni Lynette na sunggaban niya na ang panliligaw nito. The question is, handa na ba siyang pumasok sa isa pang relasyon? Kapag dumadating sa puntong tinatanong niya ang sarili, lisa kaagad ang nangyayari, all those pains would immediately resurface. The bottom line is, she has not yet fully moved on. Thank you, Calex. Pinagbukas pa siya nito ng pintuan, at inalalayang makasampa sa kotse. Kasalukuyan na niyang kinakabit ang seatbelt nang dumukwang ito sa nakabukas na bintana. Patrice. Hawak na niya ang susi ng kotse, at nakaamba na iyon sa susian, ngunit hinintay niya ang sasabihin ni Calex. Nag-aatubili itong sabihin ang nilalaman ng utak. Naisuklay pa sa makapal na buhok ang palad. Calex is one of a nerdy but sexy fella. Napangiti siya sa inasal nito. Yes, I'll have dinner with you when I get back. Umawang ang bibig ng lalaki. Nahihirapang maniwala na sa loob ng 2 taong pangungulit nito, ay ngayon pa talaga siya papayag. Dinner lang naman. Walang masama. Pagbabayad utang na loob na rin sa mga naitulong nito, sa kanila ni Lynette noong bagong solta pa lang sila sa Singapore. Ito lang naman ang lagi nilang tanungan, at takbuhan kapag hindi sila sigurado sa trabaho. No more backing out. Somehow, kailangan niyang simulang mabuhay muli, nang hindi iniisip ang nakaraan. 5 taon na rin, at ayaw niyang patuloy na hilahin ng mga alaala sa kabanatang yun ng buhay niya. No more backing out. She drove away. Sa bintana ng minamanehong kotse, ay tanaw pa niya ang binatang sumusuntok sa ere. Napangiti siya. Well, getting to know you more is not a bad idea. Hindi siya nagmamadali. Nakikipagkaibigan lang. Ilang sandali pa ay itinuunan niya ang pansin sa kalsada. Up until today, namamangha pa rin siya sa ganda at linas ng Singapore. Driving here was a treat. Hanggang sa narating niya ang destinasyon, ang paborito nilang pasyalan, ang Gardens by the Bay. Naghanap siya ng mapapagparkan ng sasakyan, at sinusyon iyon at lumabas. Coming here and wandering her eyes around is a treat. Napakaganda ng Singapore sa lahat ng aspeto. Ang pinakagusto niya rito, ay ang pagiging progresibo ng pamumuhay, at pagiging desplanado ng mga tao. Bago naglakad sa pavement papasok ng Gardens by the Bay, ay tinanaw niya muna sa unahan ng landmark ng Singapore, ang Marina Bay Sands. Minsan na rin silang nakatuntong roon ni Lynette, nang e-treat ng malaking kliyente ang mga tauhan ng tanggapan nila. Inilibot niya ang paningin sa palibot ng Marina Bay, kung saan siya naruroon. Naaaliw siyang titigan ng mga taong walang patumanggang kumukuha ng larawan sa paligid. Singapore has been too good for her. For them. Kasalukuyan na siyang naglalakad sa pathway, habang nakalagay sa tainga ang phone niya, habang hawak sa kaliwa ang bag niya. Nasaan na kayo? Si Lynette ang kausap niya. Sinundan niya ang direksyong ibinigay nito. Ang usual spot nila kapag namamasyal sila sa Gardens by the Bay. Ang area kung saan tanaw nila ang Marina Hotel. Sa wakas ay nakita niya ang mga hinahanap. Nakangiting kumaway kaagad ito, at sinenyasan siyang lumapit sa mga ito. But what made her smile even more, is the sight of that lovely angel who is looking right at her. May maaliwalas na bukas ng mukha, at magandang ngiti kasabay ng walang humpay na pagkaway sa kanya. And she couldn't help but widely smile at her. Namiss niya ito kaagad. Her solace, her sole reason for living. Both her strength and weakness. The love of her life. Her angel. Her little Patricia del Mundo. Her little girl. Mama. 5 years ago, she almost lost her child.
Naririnig niya ang sinabing iyon ng doktor, pero ang buong kamalayan niya ay tila tumakas sa kanya. Ang mga mata niya ay nakapako lamang sa white ceiling ng ospital. I suggest doblehin ang pag-iingat sa kanya. Maselan ang kanyang pagbubuntis. May iriresita akong mga gamot, at isa na doon ang pampakapit kay baby. Make sure, susundin ang lahat ng tagubilin ko. I will make sure of that, doc. Thanks a lot. Kay Lynette na nakikipag-usap ang doktor. Walang matinong sagot na makuha sa kanya. Hey, Patrice. The moment nagagapi ni Lynette ang palad niya, ay malaya namang kumawala at naglandas sa pisngi niya ang mga naipong luha. Inilabas niya ang lahat ng sama ng loob, hinanakit kay James. Gusto kong lumayo, Lynette. Yung malayong malayo. Tulungan mo ako, please. Hindi malaman ni Lynette kung paano pagagaanan ang pakiramdam niya. Ang tanging nagawa lang nito, ay ang hawakan ang palad niya ng mahigpit. Sa amin ka na muna sa Bulacan. Mas mabuti doon at maalalagan ka ni nanay. Delikado ang pagbubuntis mo eh. Sabi ng doktor dapat bedridden ka raw. Kaya for now, magpahinga ka na lang muna. Tatawagan ko lang si nanay. Pagod ang katawan, isip at puso niya. Hahayaan niya muna ang kaibigan na magdesisyon, para sa kanya. Ipinikit niya ang mga mata. Sa ginawa niya ay nabuhay ang imaheng iyon, bunsod ng muling pagpatak ng luha niya. Pinahid niya ang mga luha. Huli na ito. Huling beses na akong iyak ng dahil sayo. End of flashback. Mama. Nakasubsob na pala at lahat ang anak niya sa baywang niya, nang di namamalayan. Naglakad na naman paurong ang memorya niya. A memory that gave her the most precious gift bestowed by God. I love you. Panay ang halik niya sa ngayoy kalong ng anak, at niyakap ito ng buong higpit. Sia has been her saving grace. Mahirap man ang pinagdaanan niya, nang ipinagbuntis ito, pero ito rin ang nagbigay sa kanya ng dahilan, para piliting labanan ang lungkot. Look, what Ninang got me, Mama. Buong tuwang itinaas ni Sia ang hawak na ice cream at laruan. Wow, this looks nice. Nilingon niya ang kaibigan. Lynn, masyado mo yatang ini-spoil ang inaanak mo. Nagpapauto ka kaagad. Mamaya, yang buong Marina Sands na ang hilingin yan sayo. Natatawang naupo si Lynette sa tabi niya, habang kinandang at pinupog ng halik sa pinsgi ang anak, na di magkamayaw sa pagpapak sa pagkain. Couldn't help it. Tsaka iyang anak mo naman, kahit sobra-sobra na nating minamahal ang bait na rin. Parang ikaw lang. Akalain mo ba na ibinigay ang buong chocolate niya doon sa batang umiiyak? Really, baby, you did that? Yes, Mama. Kawawa ang baby. Mabait talaga ang Sia niya. Sinisigurado niyang lalaking mabait ang anak niya. Madalas ngang tanong ng ilan, kung paano niya raw ginagawa ito. Sa kabila ng pagiging busy sa trabaho niya, ay nagagawa niya pa ring maging isang mabuting magulang kay Sia. So, nakapag-file ka na ng leave? Yes. Andito ang kopya ko. Itinaas niya ang transparent folder, para makita ng kaibigan, at saka hinubad ang coat. Suot pa rin niya ang uniforme sa pinagtatrabahuhang kumpanya. By the way, Ranjit asked if he could date you. Lynette's eyes rolled upon hearing the name of that Indian boy. Actually, he is an adult, at hindi lang basta adult. Isa itong microbiologist, at kasamahan nila sa pinagtatrabahuhan. Hindi lingid ang pagkakagusto nito sa kaibigan. Kumalukip-kap si Lynette at nanulis ang nguso. Minsan tuloy ay naaalala niya si Nami rito, lalo na at mas bata din ito sa kanya. May nabuhay na pananabik sa puso niya. Kumusta na kaya ang batang yun? Kumusta na kaya ang Louisiana? She missed them. Sana sinabi mong may boyfriend na ako. Napukaw ang muling pag-iisip niya. Iniabot ni Lynette sa kanya ang snack food, at tinanggap niya naman iyon. Alin, yung imaginary boyfriend mo? Ayaw nitong mag-asawa, hanggang hindi nakakapagtapos si Jose bunso nitong kapatid. Nagoyo na itong subukan ng dating app pero ayaw nito. No match, lagi nitong katwiran. Pero sa tingin niya, factor ang tatay nito at ang mga nangyayari sa paligid, kaya ayaw nito. Isa na siya roon. Mabait yung Ranjit, ha? Sinimulan na niyang kainin ang curry puff na iniabot ni Lynette. Curry puff na naman. Aniya matapos ang isang kagat, habang pinapahiran naman ang pawis sa noo ni Baby Sia. Mama, punta ako doon. Sa kabilang bench ang tinuturo ni Sia.
Okay, pero dyan ka lang ha. Huwag masyadong lalayo. Habang nag-uusap sila ni Lynette, ay di niya hinihiwalayan ng titig ang anak. Nilalaro nito ang paboritong teddy na regalo ni Lynette noong nakaraan. Para lang itong empanada ni Nanay ah. Exactly na homesick ako kaya iyan ang binili ko. Brought me back home. Dumaan ang lungkot sa mga mata nito, ilang taon na rin silang hindi umuwi ng Pilipinas, at ngayong pansamantala silang aalis, nangungulila ang best friend niya. Pareho silang napatutok sa unahan. Mula sa kinaroroonan nila ay tanaw ang Marina Sands. Mas paborito nilang tumambay dito, peaceful at hindi gaanong crowded. Plus, they get to see the beauty of the harbor from afar. Basta, pagbalik mo rito, lutong bahay lang talaga ni nanay ang gusto kong pasalubong. Oo ba, pupunuin ko ang luggage ko. Tsaka, bisitahin mo na rin yung lote na sinasabi ng friend ko ha. Pinag-iipunan nila ni Lynette ang pagsisimula ng negosyo nila, oras na umuwi sila ng Pilipinas. For now, may pambili na sila ng lupa. Ilang taon simula ngayon ay pareho silang uuwi, baon ang mga kaalaman, at karanasan na maaari nilang gamitin sa epupunder na kabuhayan. Kumusta naman si Dr. Calix? She smiled. Hoy, ano ang ngiti na iyan, ha? Tudyo nito na tinusok pa ang gilid niya ng daliri nito. I agreed to a dinner. Napatikip ng bibig si Lynette, at napahugis ang bibig. Don't get me wrong. 2 taon na rin akong kinukulit yun. Dinner lang naman. No feelings involved. Yet, makahulugan siyang tinitigan ng kaibigan. Saka ito napatingin sa naglalarong si Sia, 2 metro mula sa kanila, moving on na ba iyang talaga? Maybe. Pinuntutan niya ng kibot ng balikat ang sinabi. Maybe. Ibig sabihin, hindi sigurado. Lynette, Sia is always my priority. Pinagbibigyan ko lang si Dr. Calix. Itinaas ng kaibigan ang 2 palad. I have no further argument, Your Honor. Alam ko namang you are always logical. Nakataas pa ang isang palad nito. By the way, pwede mo namang iwanan dito si Sia, pansamantala. She stopped munching. Tuwid na tinitigan si Lynette. Alam mo namang hindi ako mapakali, kapag nalalayo sa akin si Sia, di ba? Kapag nasa trabaho nga siya, at naiiwan ang bata sa Pinay na kapitbahay nila, kapag wala din si Lynette ay hindi siya mapakali. Paano kung magkikita kayo? Nagdaan ang ilang sandaling katahimikan sa pagitan nila. Ano naman? Matatag at pabaliwala niyang turan kapag kwan. Pero aaminin niyang may kaunting kaba sa dibdib niya. Ang burol lang ng Tito George ang pakay niya. Imposibleng magkikita sila ng lalaking iyon. Kung hindi pa niya nabasa sa balita ang pagkamatay ni Tito George, ay hindi siya mapapauwi ng bigla sa Pilipinas. And speaking of James, sa galit nito sa mga kabalyero, kahit siguro ang sumilip sa kabaong ni Tito George ay di gagawin. At ano naman kung naruroon nga ito? 5 years had already gone by. She believes, matapang na niya itong haharapin kung sakasakali. Nagbago na siya. Hindi na siya ang dating Patrice na mahina at uto-uto, madaling paikutan. She had become more independent. Sabi nga ni Lynette, she changed a lot. Ngayon nga ay gumagamit na rin siya ng cosmetics kahit papano. Kahit sa pananamit ay may kaibahan na. Paano pag nakita noon si Sia? Yun ang pinakamalaking worry niya. But the fact still remains, hindi niya maaaring itago ng habang buhay, ang anak niya sa ama nito, gaano man kalaki ang hinanakit niya rito. Mag-4 na taon na rin sila dito sa Singapore. Ilang taong wala siyang balita sa mga kabalyero at mga Villamor. Ilang buwan siyang tumira sa Bulacan, sa lugar ni Lynette at doon na nga siya nagsilang kay Sia. Ilang buwan lang si Sia nang sumunod siya kay Lynette sa Singapore. May magandang employment package ang kumpanyang pinagtatrabahuan ni Lynette, at highly recommended siya. Nagkataong priority ng boss ang mga Pinoy workers noon. Ito ang naging daan para mapadpad siya sa estrangherong bansang ito. Personal pa silang sinundong mga bagong Filipino employees, lula ng chartered plane. The rest was history. Since then, Singapore became a home. Handa ka na bang makita siya? Pinatatag siya ng pagkakataon, ng mga masasakit na pagsubok at higit sa lahat, pinatatag siya ng anghel niya. Hindi naman namin kailangang magkita. Yet, it didn't answer my question. Handa. Kulang sa tatag ang boses niya, at hindi maitatatwa ang takot na gumapang sa puso niya.
Nilapitan niya ang anak, at buong suyong niyakap at pinupog ng halik. Why mama? Wala. Gusto ka lang i-kiss ni mama. Ano't anuman ang nangyari noon, may isang magandang pangyayari naman ang naging bunga ang mahal na mahal niyang anak.